Di ba yung ginawa ng Italian government? O hindi ba yung Italian government, sinoli nila pero na-realize nila na mali, kinuha nila uli, wala magawa ang ICC. Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po dito sa ating Tatabunan PH channel mga kababayan. Nandito naman po tayo para sa bagong reaction video ngayon at ngayon po ay May 23. 1 minute na lang bago May 24 mga kababayan. Anong pag-usapan natin ngayon mga kababayan? Ito, maiksi lang itong pag-usapan natin. Kasi ito mga kababayan, si Attorney Kaufman, yung lead defense ni PRRD mga kababayan sa The Hague, bumanat na rin kay PBBM. Di ba? Akalain nyo, yung tao nandoon sa labas ng bansa sa The Hague. Pero alam niya kung ano nangyayari dito. Karamihan sa balita dito sa atin sa Pilipinas ay Tagalog naman mga kababayan. Ilan lang yung English. Pero, of course, hindi naiintindihan niya ni Attorney Kaufman yung mga Tagalog, yung English lang. Pero bakit mukhang alam niya kung anong mga nangyayari? Ano kaya ang basihan ni Attorney Kaufman dito sa kanyang mga pinagsasabi? Ito mga kababayan, pakinggan ninyo. By the way, bago natin i-play mga kababayan yung video, paki-like and share ng videos natin. And then paki-subscribe din po sa ating channel. Okay, sa lahat ng nakapag-subscribe na, maraming salamat sa lahat and palakpakan po sa inyo. Ito mga kababayan, pakinggan niyo ng mabuti. Ayan. Happy to see his defense team, and we're working on his case. Thank you, sir, for that. So, Attorney Kaufman, the ICC is in trouble after the U.S. placed sanction on Chief Prosecutor Karim Khan. He also faces a serious personal allegation. His email and bank account are reportedly blocked. So, our question is, number one, what happens now the case against former President Duterte? And number two, if the Chief Prosecutor can't do his job, who will handle the case? And number three, and how should the Philippine government deal with this, knowing the ICC is being questioned and the US is against it? Well, let's start with the last question. I think that the real prosecutor in this case is actually in Manila, sitting in his palace. He's the person who threw President Duterte over here to The Hague. He's the person who used the office of the prosecutor as a tool in his political campaign, and it won't work. Now, regarding the sanctions, the US sanctions, these were imposed. I don't think it has anything to do with the Philippines situation, as you may. Okay mga kababayan, nakita niyo? Yung tunay na prosecutor mga kababayan ay yung nasa Malacanang daw na nakaupo. Kasi sila naman nagdala kay PRRD. Bakit? Ano kayang sa tingin ninyo? Bakit nasabi ito ni Attorney Kaufman mga kababayan? Regardless again, despite pala, yung tamang word. Despite hindi niya alam. Kung meron man siyang alam sa mga nangyayari dito sa bansa mga kababayan, probably paano lang. Parang yung tawag namin sa Bisaya mga kababayan ay patikdol-tikdol lang. Pakunti-kunti lang ba? Yan yung nakikita natin na mukhang nalalaman ni Attorney Kaufman dito. At eto, bakit ngayon nasasabi niya na ang tunay na prosecutor mga kababayan ay yung nasa Malacanang nakaupo? Bakit? Kasi ako personally mga kababayan, ito yung nakikita ko Number one, ang issue pa rin ito sa jurisdiction na nakikita ni Attorney Kaufman. Kasi alam ng buong bansa at alam ng Pangulo na yung ICC wala talagang jurisdiction patungkol dyan sa sinasabi nilang kaso ni PRRD kung meron man. Kung tunay man yan talaga. At yet, nang dahil sa politika, pinadala si PRRD dyan sa ICC. Ayan nga. Yan yung nakikitang, wala nang ibang nakikitang rason itong si Attorney Kaufman na pwedeng ibigay ng gobyerno natin
para ma-explain yung pagbigay kay PRRD sa dahig. Kahit ano pa mang sabihin ni sino ngayong Yusek, mga kababayan? Kalmutan ko tuloy pangalan. Si Attorney Claire Castro, na sumusunod lang si PBBM or ang Marcos administration sa batas, labag nga sa batas yung ginawa nila. Di ba? So, yung statement ni Attorney Claire, contradictory na po, mga kababayan. Kasi ang batas nagsasabi, batas natin, na walang jurisdiction, una, pangalawa, hindi pwede i-surrender or ibigay ang Pilipino doon sa ibang bansa. Lalong-lalo na wala na naman palang, anong tawag nito, treaty between sa atin at ng ICC. So again, in the first place, ang sinasabi ni Attorney Claire Castro, ewan ko lang, anong nasa isip niya, abogado pa naman siya, na sumusunod lang daw si PBBM sa batas. At ito, mga kababayan, posible nga bang makauwi si PRRD? Actually, pwede, mga kababayan. Ito, tinanong dito si Attorney Kaufman kung meron bang magagawa ang Malacanang patungkol sa kaso dito. Ito, forward lang natin, mga kababayan, ha? Ito, patuloy natin. Ayan. As far as I'm concerned, it's always the soon as possible. As I've told you many times before, there are certain preconditions which have to be met before an individual can be released at the ICC. It's not like one of your run-of-the-mill criminal cases where you can post bail and just get out and go home. No, in order for someone to be released here, there has to be a willing state party capable of receiving him onto its territory. And that's what we're looking at. It's a long process. It's something which requires a certain degree of diplomacy. And let me just come back once again to this whole issue of the elections. Okay? People miss the point. The former president won a landslide victory. Yes. As far as I'm concerned, that's a finger in the eye to the people who threw him over here. Correct. Ang bigat na statement na yan, mga kababay. It's a finger to the eye. English yan, hindi ko naintindihan yan. Ano bang ibig sabihin yan, mga kababayan? Finger to the eye. Daliri sa mata. Or sundot sa mata. Literal yung daliri sa mata, mga kababayan, ha? Pero ano ibig sabihin? Sundot sa mata. Ibig sabihin yan, protesta yan. Ito, I think sinabi dito. Pakinggan natin patuloy. That's the real point of the elections. It was a protest vote. It's a protest vote, mga kababayan. Sinabi nga niya Attorney Kaufman. It's a protest vote. Yung pagkapanalo, landslide win ni PRRD, mga kababayan. It's a protest vote doon sa administrasyon, doon sa mga taong nagpadala sa kanya. At ito na nga, resulta dyan, ito na, nagkakagulo na ngayon ang PBBM administration. Nagplanong mag-overhaul sa mga secretaries and then hindi tinuloy. Well, yung may iba pinalitan, tinanggap yung resignation, yung iba hindi. Ganun pa rin. As long as hindi magbabago yung liderato or style ng leadership, ganun pa rin. Kahit sinong mga taong gawing secretary dyan, kahit si Attorney Kaufman pa o si Karim Khan ang ilagay dyan, ganun pa rin kapag walang pagbabago sa leadership, mga kababayan. Hindi ko sinasabing magpalit ng leadership. Kung babago sa kanyang style, mga kababayan, ha, klaruhin lang natin, baka anong isipin ninyo. Kasi dapat okay naman, mabait, walang problema. Again, maganda nga yan kapag mabait ka, pero kung mabait lang, wala kang willpower, hindi ka decisive sa iyong mga desisyon, walang silbi ang pagiging mabait. Di ba? Pang silbi dyan. Mabait ka lang, wala kang hindi kailangan ng bansa natin na mabait lang.
Of course, kailangan pala, pero hindi yung priority sa isang leader, mga kababayan. Anyway, patuloy. Ano pa dito? Pakinggan pa natin, ha? Attorney, with respect to the prosecution's request or motions, twice they were granted that the presentation of witnesses will be extended. What is the implication of that with relation to the longevity of the trial in general? Well, perhaps if we feel that we've been disclosed statements and witnesses' evidence at a late stage, then it could formulate a request on my part for the postponement of the confirmation hearing, but I'm not asking to postpone a confirmation hearing at the present moment in time at all. In fact, I'm quite happy for it to be brought forward, and I wish it would be. Because currently, Attorney, there has been Excited na daw siya, mga kababayan. Gusto niyo mas madali to. Mas maagang magka-confirmation hearing. Ako, mukhang handang-handa na itong si Atty. Kaufman, mga kababayan. a report that one of the senator of the Philippines found out that there were ICC investigators already in the Philippines right now trying to ask retired policemen or policemen to sign a what do you call that? An affidavit, to strengthen their case here in the ICC. Is this also in line with the particular request that they have to delay the presentation of the witnesses? I don't know what's going on in the office of the prosecutor. I've heard these allegations. I'm certainly not going to comment on the evidence in a media interview. I'm not allowed to do that, and I do not propose to do that. But I've certainly heard of these allegations, and they will be processed by the defense team and used in due course. Should the government of the Philippines, the president himself, request for the ICC that our former president be brought back to the Philippines, can that be facilitated? Yes. Thank you. Attorney, is there something that you want to address? Matindi yan, mga kababayan, ha? Ang tanong, tinanong dito, I think ito yung si Alvin, mga kababayan. Tinanong niya, kung pwede ba pabalikin ni PBBM si PRRD. Mga kababayan, ngayon, may kapangyarihan ba siya? Ma-facilitate ba ng Marcos administration? Sabi dito ni Atty. Kaufman, mga kababayan, na oo. Di ba? Ang kaso, anong tawag nito? Double barrel, yan? Sa parte ni PBBM, mga kababayan. Anong ibig sabihin? Double dead. Parang inamin mo na mali ka sa pagpadala kay PRRD dyan. At the same time, inaamin mo na bumibigay ka sa taong bayan. At the same time, inaamin mo na tama yung mga kalaban mo. Kaya most likely, hindi natin maasahan sa parte ni PBBM, mga kababayan, na talaga gawin niya yan ng pagbabalik kay PRRD. Pero ito, pag-usapan natin later, ha. Kasi ito, magandang punto dito ni Salvador Panelo dito, mga kababayan, na kung sana mas mapabalik ni or PBBM nang mas maaga bago pa lalabas yung desisyon ng korte patungkol dyan sa kanilang habeas corpus na pinail, mga kababayan. Bakit? Kasi umpisa yan ng reconciliation na kung talagang gusto ni PBBM. Kung maghihintay sila magdesisyon ng korte sa habeas corpus at kung papabor ito sa kampo ni PRRD, mga kababayan, delikado ito sa parte ni PBBM. No choice sila. Instead na mangyayari yung gusto nilang reconciliation, and yet, kapag hinintay nila yung desisyon ng korte, ang iisipin ng mga tao na napipilitan lang ang kampo ni PBBM. Dahil sinabi or sasabihin ng korte na mali yung ginawa nila at ngayon mapipilitan silang pauwiin si PRRD. Instead na pauwiin na nila
pabalikin na nila ng Pilipinas regardless kung anong desisyon ng Korte Suprema, at ito ay tatanawin ito ng tao na bilang unang hakbang ng reconciliation. At ito, ano nga bang pwedeng gawin ng kampo ni PBBM, mga kababayan, para ma-request nila sa ICC kung anong paraan na gagawin nila para mapapauwi si PRRD. Again, sabi ni Attorney Kaufman, Hana, pwede mapapauwi ni PBBM or ng BBM administration or ng Marcos administration si PRRD kahit na nandyan na siya sa ICC. Okay? Ito, pakinggan ninyo, mga kababayan. Good morning, attorney. Sabi niyo po, pwedeng pabalikin ni President Bongbong Marcos. Ilang ko pwede, dapat pabalikin. Okay, so what will be the basis of Bongbong Marcos this administration to petition the Hague Court to bring back Duterte here in the Philippines? Anong tanong niya kung anong magiging basis ng administration? Ay, napakasimple. In Ano fact, po? yung lumapit sa akin kung pwede. Kasi as early as second week of April, may lumapit na sa akin mutual friend. Kung pwede ba natin i-reconcile? Sabi ko po pwede. Alam mong gawin nyo. Sabihin mo kay Bonget, kay Presidente Marcos Jr., pabalikin niya. Kasi ang gagamitin niya lang, yung position mong walang jurisdiction, tama-tama yon. Ang nagkamali lang, yung mga tao mo sa baba. Kaya when you discovered na mali, balik ako sa walang jurisdiction. Sabihin mo sa oy, nagkamali ako. Yung mga bata ko, kukunin ko ulit si Presidente Duterte. Yan ang basis mo. Walang jurisdiction. Will that stand? Will that stand in both planes with The Hague and with the international community? Di ba, yung ginawa ng Italian government, di ba yung Italian government, sinoli nila, pero na-realize nila na mali, kinuha nila uli, wala magawa ang ICC. Thank you, sir. Okay, mga kababayan. Yung patungkol dyan sa Italy, in-explain yan. Kung napanood niyo itong video, yung buong video, may in-explain dyan si Attorney Salpanilo, mga kababayan, kung saan yung Italy daw, may nangyari na rin sa kanila na yung nangyari nga hindi national, hindi Italian yung hinuli nila. Okay? Correct me if I'm wrong kung tama yung pagka-remember ko sa storya ni Salvador Panilo, mga kababayan. Hinuli ng Italian authority at sinurrender doon sa ICC. Na-surrender na, and then suddenly may nag-question doon sa proseso, doon sa paghuli ng individual na yun, doon sa Italy. Na-discovery ng Italian authorities, mga kababayan, na mali pala yung ginawa nila. So ito na nga sinasabi niya na kinuha ng Italian authorities yung tao at binalik doon sa Italy kasi mali yung proseso. Ito din explain ni Salvador Panelo, mga kababayan, na ito pwedeng gawin ng PBBM administration. Di ba? O pwede lang sabihin, nagkamali kami. Kunin namin yan kasi ito yung mga kamalian namin. Wala na palang jurisdiction. Kaso nga lang, mga kababayan, again, masasabi ko, mukhang malabo itong gawin ni PBBM kasi sampal ito sa kanyang pagmumukha. Number one, ito isang pinakamahirap, mga kababayan, kapag sa isang leader na kapag umaamin ka na mali yung ginawa mo, yan, mahirap talaga yan. Bihira lang leader na umaamin, mga kababayan, sa kanilang mga ginawa. Diba? Again, for discussion purposes, balikan ninyo yung nangyari sa SAP 44, mga kababayan, time ni Pinoy. Again, he may rest in peace. Walang leader na umaamin kaninong mali yun, mga kababayan. Kahit si Pinoy, naka-blame doon sa general na inutusan niya. Kasi ang hirap umako ng responsibilidad, mga kababayan. Tandaan niyo yung nangyari March 11, matapos lumipad, ilang minuto lumipad yung eroplano papuntang Hague, mga kababayan, yung sinakyan ng PRRD. Nag-press conference si PBBM. Siya pa nag-announce at 11:03 PM lumipad yung eroplano. Ano ibig sabihin dyan?
Yan. Edi nandun siya, nakaantabay siya kung kailan lilipad yung eroplano at doon na siya magpa-press conference, mga kababayan. Oh, so parte siya doon. Yun nga, ang hirap aminin na, mali yung ginawa nila, mali yung decision. Di ba? Ito, in-explain, simple lang, ganito lang gawin. Di ba? Kahit sabihin nila wala kayong jurisdiction, sabihin ng Marcos administration, itao namin yan, Pilipino yan. May jurisdiction kami dyan. Kasi Pilipino yan. Di ba? Well, anyway, comment kayo dyan, mga kababayan. Kung anong masasabi nyo dito, kung ano sa tingin nyo, mapapauwi na si PRRD. Ako, honestly, mga kababayan, pinagdadasal ko talaga kasi ngayong araw din, mga kababayan, ngayon yata didinggin yung request ng kampo ni PRRD na ipa-excuse yung dalawang judges, mga kababayan. At sana naman po ipapabor sa kampo ni PRRD. Okay? So dito na po muna tayo. Paki-share po, unlike ng videos natin, and then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay? Kita-kita tayo sa sunod na video, and maraming salamat po sa lahat at magandang araw po sa inyo.